Noong umaga ng Hunyo taong 1989, tatlong katawan ng mga babae ang natagpuang palutang-lutang sa isang baybayin ng Florida. Ang kanilang mga kamay at paa ay nakatali pa at walang mga saplot na pang-ibaba. Bilang ang mga katawan ay magana sa matagal na pagkakababad, hindi kaagad nalaman ang kanilang mga identifikasyon at wala ding nagmatch ng chinek ang mga fingerprints sa database ng mga otoridad. 4 na araw matapos natatagpuan ang mga labi, isang empleyado ng isang Holiday Inn ang nakipag-ugnayan at sinabi na mayroon silang guest na ilang araw nang hindi pa nakababalik sa kanilang inuupahan na kwarto. At sa tulong ng impormasyon na ito, ang mga biktima ay kinilalang ang mag-iina na Joanne, Michelle at Kriste Rogers. Dahil sa isang malaking delubyo na nangyari sa kanilang pamilya, sila ay pumunta sa Florida para magbakasyon sa unang pagkakataon. Ang kanilang una at naging huling bakasyon. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ng Rogers family. Ang Wilshire ay isang maliit na tagong village na matatagpuan sa Van Wert County, Ohio. Karamihan ng mga naninirahan dito ay mayroong kani-kanilang mga farm na kanilang pangunahing pinagkakakitaan at isa na dito ay ang pamilya Rogers. Ang pamilya Rogers ay kinabibilangan ng mag-asawang Hal at Joanne at dalawang mga anak na sina Michelle at Kriste. Sina Hal at Joanne ay naging magkasintahan noong sila ay high school pa lamang. Sa kanilang dalawa, si Joanne ay outgoing at palakaibigan, na taliwas naman kay Hal na isang introvert at madalas na tahimik lamang. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang at naging isang daan pa para mapunan ang kanilang mga kakulangan. Matapos nag-graduate taong 1971, silang dalawa ay agad na nagpakasal at kalaunan ay ipinanganak ang kanilang panganay na si Michelle taong 1972 na sinundan naman ni Kriste noong 1974. Sa kanilang pagsasama, sina Hal at Joanne ay nagsikap sa pagtatrabaho para sa mas magandang buhay. Sila ay parehong galing sa mahirap na pamilya, kaya sila ay nagsikap na makapagbigay ng mas magandang buhay para sa kanilang sariling pamilya. Sila ay mayroong isang dairy farm at bagamat nakapapagod at mahirap sa kanilang pagtutulungan, iyon ay kanilang napatakbo ng maayos at naging malaking tulong para sa kanilang mga pangangailangan. Si Joanne ay mayroon ding trabaho sa gabi bilang isang driver ng forklift at worker na din sa isang distribution center ng health at beauty products. Ang buhay bilang isang ina ay hindi naman naging madali para sa kanya. Sa kanyang mga oras bilang isang ina, mga trabaho sa farm at kanyang trabaho pa sa gabi, siya ay madalas na pagod at wala na gaanong tulog. Gayunpaman, siya ay nagsikap na hindi iyon makaapekto sa kanilang pamilya. Tuwing umaga, matapos na tulungan si Hal sa paggatas ng mga baka at ihatid sa eskwelahan ang kanilang mga anak, sila ni Hal ay palagi magkasabay na kumain sa labas ng breakfast at dinner tuwing mayroong pagkakataon. Hindi man kita sa kanya maaksyon ang pagod, iyon naman ay naging halata sa kanyang itsura. Ang dating masayahin na si Joanne na punong-puno ng ningning sa kanyang mga mata sa pagdaan ng mga taon ay unti-unting nawala at bagamat siya ay 36 na taong gulang pa lamang, siya ay maaaring mapagkamalan na higit na mas matanda pa. Taong 1989 nang isang malaking dagok ang dumaan sa pamilya Rogers. Ang kapatid ni Hal na si John Rogers ay inaresto sa kasong panggagahasa sa dati nitong kasintahan. Si John ay nakatira sa isang trailer na nakatilik sa lupain ng pamilya Rogers at isa ding trabahador sa kanilang farm. Si John ayon sa mga lokal doon ay medyo may kakaibang pag-uugali at madalas na makita na naglalakad suot ang isang uniforme ng sundalo at ipinagmamalaki na siya daw ay dumaan sa ilang mga secret missions ng Secret Service at CIA. Walang gaano ang may ideya sa kung ano talaga ang tumatakbo sa isipan nito hanggang sa isang araw ay inaresto ito dahil sa kasong rape sa ex-girlfriend nito.
Ang ex-girlfriend ni John ay nakatira din sa trailer nito hanggang sa sila ay naghiwalay. Gayunpaman, ang babae sa kabila ng hiwalayan ay nanatili pa din sa trailer ni John habang naghahanap ito ng bagong matitirahan. Ayon sa babae, nang minsan na siya ay umuwi sa trailer ng gabi, siya ay bigla na lamang inatake ng isang nakamaskarang lalaki. Hawak ang isang patalim ay tinakot siya ng lalaki para hindi mag-ingay, saka ipinosas at piniringan. Siya ay pinagsamantalahan ng lalaki at inirecord pa sa videotape ang mga pangyayari. Sa kabila ng pagkakapiring ng babae, hindi naman naging mahirap para sa kanya na kilalanin ang nanamantala sa kanya dahil agad niyang nakilala ang boses ng lalaki na walang iba kundi si John. Matapos na makakuha ng search warrant, ang trailer ni John ay ginalugad ng mga otoridad. Dito ay natagpuan nga nila ang video na sinabing inirecord ni John. Bukod sa video na yun, mayroon ding mga pictures at video ang nakuha ng mga otoridad na nagpapakita ng isang teenager na babae na nakahubad at piniringan. Mayroon ding audio tapes ang nasabing teenager na sumisigaw at nagmamakaawa na huwag itong pagsamantalahan. Matapos ng pagsusuri, ang teenager sa mga larawan at audio na iyon ay kinilala na walang iba kundi si Michelle, ang 17 taong gulang na panganay ni Nahal at Joanne. Lumabas na si John pala ay pinagsasamantalahan na ang pamangkin simula noong ito ay 14 na taong gulang. Si Michelle Rogers ayon sa mga kakilala ay masasabing isang aloof. Siya ay mahiyain at tila tomboy kung kumilos na malayo naman sa kapatid na si Kriste na cheerful, bubbly at friendly. Sina Michelle at Kriste ay parehong lumaki sa kanilang farm at pareho ding mahilig sa mga hayop. Si Michelle ay mayroong boyfriend na nagngangalang Jeff at bagamat ang kanilang relasyon ay bagong sibol pa lamang, sila ay sinasabing inseparable at kilala na ang isa't isa simula nang sila ay 7th grade. Nang nalaman ng mag-asawang Hal at Joanne ang nangyari sa anak, walang kapantay ang kanilang naramdamang galit. Higit sa panig ni Hal na hindi mawari kung bakit iyon nagawa ng sariling kapatid. Siya ay nahulog sa depresyon at sinisi ang sarili. Higit lalo ang kaalaman na ilang taon na palang pinagsasamantalahan ng kanyang sariling kapatid ang kanyang anak. Dahil sa sila ay palaging busy at minsan ay wala sa farm, iyon naman ang naging palaging pagkakataon ni John para si Michelle ay pagsamantalahan. Ayon kay Michelle, hindi siya makapagsumbong sa mga magulang dahil sa palaging pananakot ni John na oras na siya ay magsumbong, siya ay papaslangin ito. Sa kabilang banda naman, si John sa kabila ng mga ebidensyang nakuha ay todo tanggi sa kanyang kinalaman at sinabi pa na siya ay na-set up lamang. Hindi naman siya nagtagumpay sa kanyang kasinungalingan at sa huli ay nasentensyahan ng 7 hanggang 25 taong pagkakakulong sa kasong rape na isinampa ng ex-girlfriend. Sa kaso naman ng pamangkin na si Michelle, siya ay hindi na kinasuhan dahil si Michelle ay tumanggi na mag-testify. Mas pinili ni Michelle na mamuhay na lamang ng tahimik at normal hanggat maaari, malayo sa tensyon na maaari niyang makuha kung sakaling siya ay makikipaglaban pa. Pero syempre bilang may ilang mga taong may makikitid na utak, hindi iyon ang nangyari. Nang nabalitaan sa kanilang community ang nangyari sa pamilya Rogers, ilang marites ang nagsabi ng ilang mga kasiraan sa kanilang mga bulungan. Nakakalungkot na ang isa sa nagkalat ng paninira o maaring pasimuno pa ng mga kwentuhan na ito ay si Irene Rogers, ang ina ni Nahal at John o ang lola ni Michelle. Ikinalat ni Irene sa mga tao na si Michelle ay nagsisinungaling at mas pinanigan ang anak na si John at mas pinili na iyon ay paniwalaan sa kabila ng mga ebidensya na nakuha sa trailer nito. Sa patuloy na mga bulungan at maiinit na mga mata ng ilan, isama mo pa ang pagkakahati at pag-aaway ng kanilang pamilya. Naisip ni Joanne na ang mga iyon ay iwasan kahit na ilang araw lamang. Sa unang pagkakataon, ang magkapatid na Michelle at Kriste ay umalis ng Ohio at kasama ang ina na si Joanne ay tumungo ng Florida para sa isang bakasyon. Sa kasamaang palad, sila ay hindi na makababalik.
Sa trip na ito ay hindi nakasama ang padre de pamilya na si Hal dahil naisip nito na mas kailangan iyon na mag-iina at naiwan na lamang sa Ohio para asikasuhin ang kanilang farm. Tanghali ng May 26 nang sila ay umalis at lula ng kanilang sasakyan ay nilakbay ang 1 milyang layo pa Florida. Ang kanilang itinerary araw-araw sa loob ng ilang mga araw ay mag-drive papunta sa papasyalan na lugar at mag-check-in sa tutuluyang motel sa gabi para sa kanilang pahinga. June 1, ang mag-iina ay umalis ng Orlando at nag-drive papuntang Tampa para puntahan ang isang theme park na Busch Gardens. Pagdating ng Tampa, sila ay nag-drive naman para puntahan ang kanilang tutuluyan na motel, ang Days Inn. Ang mag-iina ay nag-check-in sa Days Inn bandang alas 12:30. Sila ay namasyal na at kalaunan ay kumain ng dinner sa isang restaurant na malapit sa kanilang motel. Sila ay bumalik sa kanilang kwarto at panandali ang nag-relax at nag-picture-picture. Isa na dito ay ang litrato ni Michelle na nakaupo sa sahig at nakatingin sa kamera. Matapos nito, sila ay muling lumabas at sumakay sa kanilang sasakyan at naglakbay ng nasa 1 milya para tumungo ng Tampa Bay. Pagdating doon, sila ay sumakay sa isang bangka para sa isang sightseeing. Pero hanggang saan kaya sila makakarating? Sa sikat ng araw na tumatama sa tubig ng Tampa Bay, isang sailboat ang papadaan sa ilalim ng Sunshine Skyway Bridge. Ang sailboat na ito ay may mga sakay na turista na naroon para pagmasdan ang magandang tanawin na abot ng kanilang paningin. Sa gitna ng kanilang sightseeing, isang bagay ang nakita ng ilang mga pasahero na palutang-lutang sa di kalayuan. Habang papalapit sa kanilang namasdan, ay saka unti-unti nilang napagtanto na ang tila bagay na lumulutang na iyon ay isang katawan ng tao. Ang Coast Guard ay agad na tinawagan para puntahan ang lugar. Dala ang isang rescue boat, sila ay agad na pumunta sa area para kuhanin ang nakita na labi. Sa tangka na iangat ang labi, sila ay medyo nahirapan dahil mayroon palang isang konkreto na may bigat na 30 pounds ang nakatali sa leeg ng labi. Agad nilang pinutol ang pagkakatali, saka iniangat ang labi na inilagay sa body bag. Nang sila ay pabalik na, isang tawag sa radyo ang kanilang na-receive kung saan isang labi pa ang natagpuan sa tubig na nasa 2 milya ang layo sa unang labi. Nang ang rescue team ay patungo sa lokasyon ng pangalawang labi, isang tawag muli ang kanilang na-receive kung saan isang bangkay pa ang natagpuan na nasa 180 meters naman ang layo sa pangalawang labi. Katulad ng naunang labi, ang 2 mga labi pa ay parehong mayroong pabigat na konkreto sa kanilang mga leeg. Ang kanilang mga kamay at paa ay nakatali, mayroong duct tape sa mga bibig at wala ding mga saplot pang ibaba. Base sa ginawang investigasyon, ang mga labi ay nakababad sa tubig ng nasa 3 hanggang 5 araw. Kasabay ng mainit na temperatura, iyon ay nagpabilis ng dekomposisyon at ang proseso na iyon ay lumikha ng hangin sa loob ng katawan dahilan para ang mga iyon ay lumutang sa kabila ng inilagay na pabigat sa katawan. Lumabas din sa investigasyon na ang mga katawan ay napunta sa tubig sa gitna ng karagatan, hindi sa anumang tulay o shoreline. Base sa ginawang autopsy, mayroong nakita na tubig sa kanilang mga baga na ang ibig sabihin sila ay itinapon sa tubig ng buhay. Dahil sila ay walang mga saplot sa ibaba, malaki ang posibilidad na sila ay pinagsamantalahan. Pero dahil sa matagal na pagkakababad sa tubig, ang anumang ebidensya ay malabo na. Wala ni anumang fibers o buhok o kahit mga fingerprints ang nakuha. Agad na kumalat sa Florida maging sa lokal na media ang istorya at ang mga otoridad ay humingi ng tulong sa publiko para sa pagkakakilanlan ng mga biktima. June 8, 4 na araw matapos ng discovery, isang staff ng Days Inn Motel ang nakapansin na ang mga okupante sa room 251 ay ilang araw nang hindi nakakabalik. Ang okupante sa kwarto na iyon ay mag-iina at ang mga gamit na mga ito ay naroon at naiwan pa.
Ang staff ay sinabihan ang kanilang manager tungkol doon at ang manager naman ay biglang naalala ang balita ng 3 mga bangkay na nakita sa Tampa Bay. Kaya iyon ay kanilang inireport sa mga otoridad. Base sa record sa motel, ang mga okupante ng room 251 ay ang mag-iinang Rogers. At para i-verify kung sa kanila nga ang mga labi na natagpuan, ay kinontak naman si Hal Rogers para sa dental records ng mag-iina. At dito na nakumpirma ang malagim na sinapit nina Joanne, Michelle at Christe. Bilang parte ng investigasyon, ang unang palaging direksyon ay ang malalapit sa biktima. At sa pagkakataon na ito, iyon ay walang iba kundi si Hal Rogers. Ang mag-iinang Joanne ay inaasahang nakabalik na sa araw ng June 3 at bagamat hindi iyon ang nangyari, medyo kaduda-duda na umabot pa ng 3 araw bago inireport ni Hal na ang mag-iina ay missing. Ang isa pa na dumagdag sa kanilang pagdududa ay ang reaksyon ni Hal nang nakausap ito ng mga otoridad. Si Hal ay tila walang ipinakitang paninibugho o ano paman nang nalaman nito ang nangyari sa mag-iina. Pero ang totoo, si Hal ay talagang ganoon lamang. Isang individual na mahirap makitaan ng anumang emosyon. Siya ay agad din namang natanggal sa listahan. Bilang rutina mag-asawang Hal at Joanne ang pagkain sa labas tuwing umaga at gabi, iyon ang naging matibay na alibay ni Hal. Marami mga tao ang nakakita sa kanya na kumain sa lokal na restaurants tuwing umaga at gabi araw-araw noong ang mag-iina ay on vacation. Kaya medyo imposible para sa kanya na siya ay nasa Florida ng gabi ng krimen at saka bumalik sa Wilshire para makapag-almusal. Ang sumunod sa listahan naman ay ang kapatid ni Hal na si John, pero dahil sa si John ay nasa bilangguan, medyo malabo din na siya ang salarin. Matapos ng pagkakakilanlan ng mga biktima, hindi naman nagtagal at ang sasakyan ni Joanne ay natagpuan sa Courtney Campbell Causeway na 1 milya ang layo sa Days Inn Motel. Ang sasakyan ay tila hindi nagalaw mula noong June 1 kung saan iyon ipinark ng mag-iina. Sa loob ay may nakita ang mga otoridad na 2 direksyon na isinulat ng magkaibang tao. Ang isang direksyon ay nakasulat sa Days Inn Stationery na matapos ng pagsusuri, lumabas na ang sulat kamay na naroon ay kay Joanne. Ang isang direksyon naman ay nakasulat sa brochure ng Clearwater Beach kung saan lumabas naman na ang sulat kamay na naroon ay hindi pagmamayari ng sinuman sa mag-iina. Ang nakuha mga notes na ito ay naging isang malaking tulong para sa investigasyon. Ang teorya ng mga otoridad, ang mag-iina ay pumunta sa Tampa Bay at sumakay sa isang bangka na base sa isinulat ni Joanne. Ang kulay ng bangka na iyon ay blue with white. Base naman sa ginawang research ng lokasyon kung saan ang resulta ay ang mga katawan ay napunta sa tubig sa gitna ng Tampa Bay. Ibig sabihin na kung sino man ang kasama nila sa bangka na yun ang maaaring responsable sa kanilang kamatayan. Sa nakitang note naman ng hindi pa kilalang tao sa brochure na nakuha sa sasakyan, malaki ang tsansa na ang nagsulat doon at ang may-ari ng bangka ay iisa. Matapos ng ilang buwan ay wala pa din gaanong development sa kaso. Pero noong October 1989, isang detective na si Jim Capel ang nakakita ng ilang pagkakahawig sa isang insidente na nangyari bago ang nasabing krimen. Buwan ng Mayo, isang 24 years old na Canadian tourist na nagngangalang Judy Blair ang nagreklamo sa mga otoridad na siya ay pinagsamantalahan sa Madera Beach. Sina Detective Jim ay personal na pumunta ng Canada para gawa ng interview si Judy at ayon kay Judy, noong May 14 ng gabi, habang nasa parking lot ng 7-Eleven, isang lalaki ang lumapit sa kanila ng kaibigang si Barbara at nakipag-usap. Ang lalaki ay nagpakilalang si Dave pero hindi niya tanda ang apelido bilang Posner o Posno. Si Dave ay isang white American, nasa kanyang mid-30s, nasa 5'10" ang taas at 180 pounds ang timbang at mayroong sandy blonde hair. Ayon pa kay Judy, si Dave ay nagsabi na mayroon itong aluminum company at nakatira sa Bradenton. Si Dave ay friendly at madaling kausap. Kaya lang nagyaya ito na isakay sila sa bangka nito, si Judy ay pumayag.
Sinabi ni Dave na magkita na lamang sila sa dock. Bagamat si Judy ay pumayag, ang kanyang kaibigan naman na si Barbara ay nag-alangan kaya iyon ay nagpaiwan. Ayon kay Judy, oras na nakita ni Dave na siya ay nag-iisa, ang kilos nito ay tila nag-iba. Silang dalawa ay sumakay na sa bangka at nang sila ay nasa kalagitnaan na, ang mga aksyon ni Dave ay tuluyan ng nag-iba. Ito ay naging agresibo, nagsimulang manghipo at saka puwersa si Judy. Matapos pagsamantalahan, si Dave ay binigyan si Judy ng lalagyan ng tubig at sinabi kay Judy na linisan ang sarili. Sila ay bumalik na at bago makarating sa baybayin, ay inutusan si Judy na lumangoy na lamang pabalik. Sa kasamaang palad, sa ginawang paglinis ni Judy sa sarili, maging sa paglangoy pabalik sa baybayin, ang anumang forensic evidence ay nawala na. Ang pangyayari na ito ay agad na inireport ni Judy sa mga otoridad kung saan sila ay nakagawa pa ng composite sketch ni Dave na ipinakalat naman sa area. Idinagdag din ni Judy ang deskripsyon ng bangka ni Dave, isang bangka na mayroong kulay na blue at white. Bagamat ang deskripsyon ng salarin na ipinakalat, hindi iyon gaanong pumukaw ng atensyon kaya wala gaanong naging progreso noon sa kaso. Sa nakuhang impormasyon kay Judy, kumpiyansa si Detective Jim na ang nakilala nila Judy ay ang parehong lalaki na responsable sa nangyari sa mag-iinang Rogers. Siya ay nagpagawa ng mas malinaw na composite sketch at bumalik ng Florida. Base sa sinabi ni Judy ay sinearch nila ang isang Dave Posner o Posno, ngunit walang lumabas na nakatira o tumira sa Bradenton na nagmamayari ng isang aluminum company. Ang bagong composite sketch naman ay kanilang ikinalat kung saan ang mga otoridad ay nakareceive naman ng napakaraming tips. Gayunpaman, matapos ng kanilang effort, wala ni isa man sa mga tips na yon ang nakatulong para mahanap ang salarin. 3 taon ang agad na lumipas ngunit wala pa ding progreso sa kaso ng mag-iinang Rogers. Ang mga otoridad ay muling binalikan ang nakuhang mga ebidensya at sinubukan ang isang ideya. Sa mga ebidensya na naroon, ang pumukaw ng kanilang pansin sa pagkakataon na ito ay ang unknown na handwriting na nakita noon sa brochure. Ayon sa Forensic Document Examiner, ang handwriting na naroon ay unique o kakaiba. Ang letrang T in particular ay nakakapital sa gitna at ang letrang Y naman ay iba-iba din ng pagkakasulat. Medyo alanganin kung sa alanganin, pero lahat ay kanilang susubukan at gagawin, kaya ang mga otoridad ay inanunsyo ang handwriting na ito sa publiko. At baka sakali na mayroong isa na makakilala sa nasabing handwriting, at nagbunga naman ang kanilang ginawa. Isang nagngangalang Joanne Steffi ang tumawag sa mga otoridad at nagsabi na may pagkakahawig ang sulat kamay na iyon sa isang dating kapitbahay. Ayon pa kay Steffi, noon pa man na nakita niya ang composite sketch ay may hinala na siya na iyon ang kapitbahay. Ngunit nang tanungin ng ilan sa kanyang hinala, siya ay sinabihan na baka siya ay nagkakamali lamang. Isang buhay ang maaaring masira kung sakali na siya talaga ay mali ng hinala, kaya hindi siya nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Ngunit nang nakita niya ang panawagan tungkol sa sulat kamay, iyon na ang kanyang naging kumpirmasyon at tumawag sa mga otoridad. Ang dating kapitbahay na iyon ay isang aluminum contractor at si Steffi ay isa sa naging kliyente nito kung saan ang resibo sa ginawang trabaho ay naitabi pa niya. Ang resibo na iyon ay ginawa ng comparison at ayon sa Forensic Document Examiner, walang kaduda-duda na ang mga iyon ay isinulat ng iisang tao at iyon ay si Oba Chandler. Si Oba Chandler ay tubong Ohio at mayroong mahabang listahan bilang isang kriminal. Siya ay unang naaresto sa edad na 14 sa pagnanakaw ng sasakyan at umabot ng 20 arrest bago tumuntong ng 18. Kung noong menor de edad pa lamang ay hindi na napigilan, matapos na tumuntong ng hustong gulang, syempre ay mas lumala pa ang kanyang mga nakagawian. Siya ay patuloy sa pagnanakaw at naaresto din sa mga kasong burglary, kidnapping at armed robbery.
Sa kanyang patuloy na pag-evolve ay ang pagkakaroon din niya ng interes sa mga kababaihan pagdating sa kalaswaan. Siya minsan ay nahuli na nagsasarili habang nakasilip sa isang babae sa bintana. Sinasabi ang kanyang sexual drive ay nanggagaling sa pananakot sa mga babae. Gayunpaman sa kabila ng ganitong imahe, hindi siya nawalan kailanman ng mga babae. Masasabing sa taglay na kagwapuhan, ang mga kababaihan ay hindi siya natanggihan. Hindi malinaw kung ilang beses siyang ikinasal, pero siya ay nagkaroon ng 8 anak sa 7 mga kababaihan. Hindi sapat kay Oba na ang kanyang karelasyon ay iisa. Kaya minsan o sa madalas, iyon ay may kasabay pa. Taong 1980s, si Oba na noon ay 41 ay engaged noon kay Barbara Levy. Nang nakilala at nakarelasyon naman si Deborah Whiteman, ang kanyang huling pinakasalan. Sila ay nanirahan sa Tampa kung saan itinayo ni Oba ang kanyang aluminum business na custom screens. Siya ay bumili din ng isang bangka na kanyang naging libangan kalaunan, isang libangan na soon enough ay naging kanyang kagamitan para sa kanyang pinakapaboritong pastime, ang mga kababaihan. Si Oba ay isang smooth talker at kung lalakipan ang pagiging friendly, madali na sa kanya na makapanloko ng mga babae. Ang Tampa ay isang lugar na madalas na bisitahin ng mga turista, kaya iyon ang naging target niya. Isa na dito ang magkaibigang Barbara at Judy, at kalaunan ay ang mag-iinang Rogers na sina Joanne, Michelle at Christe. Matapos mapangalanan ang may-ari ng sulat kamay sa brochure, hindi na naging mahirap pa sa mga otoridad para pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayari. Si Oba ay tumira sa isang bahay na 1 milya lamang ang layo kung saan nakita ang sasakyan ng mag-iinang Rogers. Siya ay mayroon noong isang bangka na ang kulay ay puti at asul at ang trabaho ay may kinalaman sa aluminum. Higit sa lahat kung pagbabasehan ang composite sketch na ibinigay ni Judy, hindi na maikakaila pa ang malaking pagkakahawig. September 1992, nang si Oba ay tuluyan ng inaresto. Sa ginawang investigasyon, mayroong thumbprint na nakita sa brochure na nagmatch kay Oba. Mayroong ship-to-shore records ang nakuha na nagpapakita na si Oba ay tumawag sa kanyang bangka sa kanyang bahay ng mga gabi na nangyari ang krimen. Si Judy ay pinapunta nila sa Florida at nagpakita ng ilang mga headshots kung saan si Judy ay walang kahirap-hirap na itinuro ang headshot ni Oba. Para masigurado ay nagpapila pa sila ng 6 na mga lalaki at si Judy naman ay walang hesitasyon na itinuro si Oba. Nang tanungin sa kinalaman sa mag-iinang Rogers, si Oba ay walang rekoleksyon na nakausap ang mga biktima. Nang ipinakita ang note sa brochure, ay agad naman na iniba ang kwento at sinabi na nakausap niya nga ang mga ito at tumulong lamang sa direksyon. Pagdating naman sa kaso ni Judy, ayon kay Oba, ang nangyari sa kanila ay consensual at ang di umanong akusasyon ni Judy ay isa lamang paninira sa kanya. Nang tanungin tungkol sa kanyang bangka, iyon ay ibinenta na ni Oba na mas lalong nagpadiin sa suspisyon ng mga otoridad dahil iyon ay isang tangka ng pagdidispatsa ng ebidensya. Ang trial kay Oba Chandler ay naganap noong summer ng 1994. Sa kanyang testimonya ay sinabi ni Oba na nakilala niya ang mga Rogers nang nakita niya na nakaparke ang sasakyan ng mga ito at sinecheck ang mapa ng area. Tinulungan niya ang mga ito at ibinigay ang direksyon at hindi na sila muling nagkita pa. Sinabi din ni Oba na siya nga ay nasa laot ng gabing yun, ngunit nilinaw na siya ay nag-iisa. Idinagdag pa niya na siya ay nagkaroon ng problema sa kanyang bangka at tumawag sa Coast Guard para humingi ng tulong. At iyon ang nakuha na ship-to-shore call records bukod pa sa ginawa niyang tawag sa asawa niya, pero ang mga otoridad ay walang nakuhang record na siya ay tumawag ng Coast Guard. Si Judy Blair naman ay tumistigo laban kay Oba at hindi maikakaila ang similarities na mga pangyayari sa kaso ng mag-iinang Rogers. At ang pagkakaiba lamang, si Judy ay nakaligtas. Sunerte lamang ba si Judy o wala sa plano ang pagpaslang sa kanya? Malaki ang posibilidad na dahil sa kanyang kaibigan na si Barbara kung bakit siya ay buhay pa. Naniniwala ang mga otoridad
na si Oba ay may plano na pagsamantalahan at paslangin ang magkaibigan. Pero nang si Barbara ay hindi sumama, si Oba ay hindi na tinuloy ang pagpaslang. Alam ni Barbara ang pagmumukha ni Oba at si Barbara ang magiging susi kung sakali na si Judy ay bigla na lamang nawala. Hanggang sa huli, si Oba ay tikom ang bibig at pinilit na siya ay inosente. Kaya kung papaano niya nagawa na itali ang mag-iina ay hanggang espekulasyon na lamang. Bukod kay Judy ay mayroon pang iba mga individual na tumestigo laban sa kanya at sa patong-patong na mga ebidensya, siya ay napatunayang nagkasala at nasentensyahan ng kamatayan. Siya ay naupo sa death row sa sumunod na 17 taon at wala ni sino man ang bumisita sa kanya sa bilangguan. November 2011 nang kanyang hinarap ang kanyang execution by lethal injection. Nang tanungin kung meron ba siyang huling habilin, isang note ang kanyang ibinigay at ang nilalaman, "You are killing an innocent man." Siya noon ay 65 years old. Bagamat wala na, ang mga otoridad ay naniniwala na ang bilang ng mga biktima ni Oba ay higit pa. Ang nangyari sa mag-iinang Rogers ay isang indikasyon na siya ay hindi na bago pa pagdating sa pagpaslang. Ang dekada 80 ay ang mga taon na ang mga kababaihan ay medyo mabilis magtiwala at sa gawin ni Oba na ang maskara ay isang friendly at helpful na individual, hindi malabo na siya ay pagtiwalaan. Ang teorya na ito kalaunan ay agad na napatunayan. February 2014, nang ang DNA ni Oba ay nagmatch sa nangyaring krimen noon kay Evelis Berrios Begaris. Ang 20 anyos na si Evelis na bagong kasal pa lamang ay papauwi na galing trabaho nang makita ang gulong ng kanyang sasakyan na may hiwa. Na hindi kaagad nakauwi sa bahay, siya ay hinanap ng kanyang asawa at ang kanyang hubad at wala ng buhay na katawan ay nakita sa isang residential area. Ayon sa mga otoridad, ang maaaring nangyari sa kanya ay isang lalaki ang lumapit nang nakita na may sira ang sasakyan nito at nag-alok ng tulong. Malaki ang posibilidad na ang lalaki na iyon ay ang dahilan kung bakit may sira ang kanyang gulong. Mayroong DNA ang nakuha noon kay Evelis, ngunit ang siyensya noon ay hindi pa sapat para gawan iyon ng testing. Noong panahon na yon, si Oba pala ay nakatira lamang malapit sa pinagtratrabahuhan ng biktima. Maaaring mayroon pang ibang biktima. Kaya ang tip ng mga otoridad, kung sila ay mayroong kaso na nangyari sa Florida noong late 80s at early 90s, pwede muna nilang i-check kung saan nakatira si Oba na mga panahon na yon at baka iyon ay maging isang malaking tulong. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!